magbabalik ang Yes, Yes, Yoto Pasyo pagkatapos ng mga ibang paalala. Ating oras, alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3, Yaba! That time check. Sa 50 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio at kasama si Miss Juvie de Guzman. yan, ang ganda ng commercial ng PCSO, no? Hindi umuurong. O, buti pa sila hindi umuurong. Ako, sa lamig dito, may umuurong na bahagi ng katawan ko rito. Mabigat to. Ayan, Anyway, tama yung sinasabi ni Calando Dapat Opo. i-mandate. Magkaroon ng mandato Pero na insurance. Kasi TPL required yun Yung ibang tao, halimbawa may nasaktan ka, Opo. o may nabangga ka, may danyos, TPL. Kasi parang nga hindi naman naabala yung, hindi naman na, walang mapala yung nabanggo mo, kahit yung hindi na inasaktan. Opo. Yun ang nagkaroon ng damage yung sasakyang iba. Opo, diba? pero ang maganda kay Calando kasi dito nga sa Fortune Life Insurance, nakakasigurado na talagang hindi talagang uurong. Hindi uurong. Hindi Yan ang katulad tunay nung na itlog ko. Hindi, yung itlog ko kaninang umaga, yung kakainin ko nung ginanon ko ng nung tinapik ko ng kutsaritan, umurong yung talaga. itlog ko. O baka gumulong. Ikaw Oo, naman, gumulong Tony, pa urong. Oo, parang ngayon, umuurong talaga Malamig dito Oo, ganun pala yun. Ayan. Pumapasok sa loob ng katawan pagka malamig. Anyway, Di ba sabi nga, pag insurance dapat sigurado ka na maganda yung status ng company. ay dito sigurado yan. Pero Hindi, pagdating sa TPL, mukhang maliit na halaga lang kasi. hindi pwede namang maliit na halaga rin yung sa driver. Lalo na kung yung mga taxi driver, Opo. yung mga Tricycle. tricycle, Kasama pwede namang i-subsidize na rin yun ng local government. Ayun. Kasi ang tricycle, ang prangkisa ng tricycle, local government na nag-i-issue Kumbaga, Hindi naman bayaran na LTFRB. kaagad ng Halimbawa, gobyerno. ang worth ng insurance ₱100, 50 na lang yung singilin mo sa driver. 50 yung counterpart fund ng local government. Opo. Anyway, Pwede, kumita ka pwede. naman dun sa paghingi ng prangkisa noong tawag dito nung tricycle. Yun. Pero mas matindi yung kay Calando kasi po ₱5 lang kada araw. Yun naman pala kaya bayaran ng driver yung araw-araw ₱5. And that is 1,800 a year. A year lang. At saka hindi mo mararamdaman yun. Hindi mo Para ka lang bumili ng mararamdaman. ₱5 load, meron ka pang matatanggap. Opo. Kung ikaw ay wag naman, knock on wood, ay Opo. ikaw ay magkakaroon ng konting aberya sa iyong buhay. Tsaka, Tony, ganda ng coverage niya. Bali, lumalabas kalahating milyon din. Di ba? Kung sakaling mangyari sa'yo lahat yun. Ay, wag naman. Ayan. Anyway, Safe. umpisa, speaking of hindi umuurong, eto Sige po. nagalit! Nagalit. Hindi naman nagalit. Mabait ito. Yung dating Speaker Alvarez ay Okay. nag-respond din na po sa mga batikos sa kanya. Ayun. Kasi natatandaan nyo, after naming idinimanda si Speaker Romualdez, may si reaction. Majority Dalipe, Opo. yung dating chairman ng APRO na si Saldico at yung kasalukuyan si Stella Kimbo, may mga nag-react. Nag-react po yung isang mambabatas, si Representative Hami Zamora. Pami, sorry. Pami. Hami kasi medyo chubby siya. Pami Zamora Okay. at si Congressman Gutierrez ng One Rider. Sabi kasi nitong si Representative Pami. Opo. Oo, ay, bakit daw ngayon nag-iingay si Speaker Alvarez? Samantalang Ayun. hindi naman siya nag-ingay nung ginagawa yung budget. Bakit nga daw ngayon nagpo-protesta? Ngayon nagre-reklamo? Samantalang nung ina-approve yung budget, wala naman daw siyang nire-raise na concern. O sabi naman itong si Majority Dalipe, lahat ng pagkakataon na ibinigay sa kanya para magkaroon ng objections, etc. Ito ang sagot ni Speaker Alvarez na abogado. Opo. Abogado rin ito Sabi niya, walang tinatawag na legislative estoppel. Ano ba yung estoppel? Halimbawa tayo ay mayroong isang usapin. Meron kang reklamo pala, hindi ka
Agad sumagot. Agad sumagot. You led the other person to believe na walang problema. Opo. Later on, you cannot be heard to complain. Yun ang estoppel sa law. Pero sa lehislatura po, walang ganyang There's no doktrina such o thing. prinsipyo. Ayun. Hindi porket wala akong sinasabi, wala akong imik, gagawa na kayo ng krimen. Maglalagay na kayo ng substitution o insertion o yung mga falsification ng legislative documents. Walang ganon. Porket walang kumibo, gagawa ka na ng krimen. Ayun. Hindi pwedeng ganon. Kaya sabi niya, pinayuhan niya si Representative Zamora at si Majo Dalipe. Abogado rin pala itong si Majority Floor Leader Dalipe na bumalik sa law school. Oh? Ganon din ang sinabi ni Sal Panelo kay former Judge Jimmy Santiago ng NBI, di ba? Bumalik sa law school. Pero ibang usapan naman yon. Okay. Dinagdagan pa ni Speaker Alvarez. Sabi niya, paano ako makakapag-participate? Hindi ako member ng Bicameral Conference Committee. Ayun. Kasi di ba, in-explain na po natin on how a bill becomes law. Inire-reconcile yan, di ba, gagawa ng appropriations bill. Mag-originate yan sa House kasi expenditure of public funds yun. According to the Constitution, it has to emanate from the House of Representatives. Gagawa ng ibang mga budget proposals sa Senado. Ire-reconcile yan ng BICAM, ibabalik ulit, saka ira-ratify. Opo. Hindi naman siya miyembro ng BICAM. Ayun. And, eto pa ha, tama yung hirit dito ni Bebot Alvarez. Yun ngang senador, Ha? si Senator Coco Pimentel. Okay. Humihingi siya ng details Ayun. noong final sa technical working group. Ayaw siyang bigyan, senador. O, eto pa. Opo. Kasi naman dyan sa Kongreso, meaning the House, lahat ng kalaban nila in-exclude nila. Di ba si Congressman Marcoleta, tinanggalan nila ng membership sa 6 na committee dahil lang hindi nila kaalyado? Oh. Grabe, di ba? Yung blanks, nandun yun sa BICAM, wala naman yun doon sa GAA o sa GAB, yung General Appropriations Bill. Opo. Lumabas yun doon, wala namang fill up yung blanks. Paglabas ng sa BICAM after the technical working group, so nagkaroon ng blanks na nanggaling sa House of Representatives. Kasi ang sinasabi nga nitong si Speaker, naintindihan naman natin minsan ang tingin ng Congress, korte sila. Lasing daw sa kapangyarihan. Kitang-kita namin doon sa Tricom, sa Quadcom, di ba? Nagiging abogado pa nga sila bigla Nag-google lang, abogado na. Ipakukulong ka pa. Sabi niya, dito ang nangyaring krimen, nag-insert sila ng mga numero na iniba nila yung ibig sabihin ng legislative document. Ito yung approved na ratified na ng both chambers na version noong General Appropriations Bill na bago nila gawing enrolled bill. Ang tanong, may jurisdiction ba ang Congress mag-assess ng probable cause? Ang ibig sabihin ni Speaker, bakit dito ako dyan sa Congress magre-reklamo? Krimen ang nirereklamo ko. Pwede ba ako magreklamo ng krimen dyan? Hindi. Piskalya ba kayo? O hindi, di ba? O, korte ba kayo para mag-determine kung guilty? Hindi. Hindi rin. Bakit dyan ako mag-iingay? Dito ako nag-iingay sa proper forum. Ayun. Oh, di ba? At nalaman lamang daw niya yung blanks at insertions noong January 18, tapos na ang deliberations. Noong ito ay siniwalat ni Congressman Ungab. Paano siya mag-iingay? Anyway, nagpapalusot lang ng mga yan kasi medyo na-trigger sila. Anyway, sa notang yan mga kasama ay magbibigay daan na po tayo sa susunod na programang Balitang Bayan. Yan, nakasama po ang ating sexy news hunk na si Ginoong Daryl Justin. Oh, yeah. Guwapo.